Alam niyo ba ang kwento tungkol sa Bulkang Taal? Tara, samahan ninyo ako sa pagbasa ng maikling kwento. Alamat ng Bulkang Taal. Noong unang panahon, ang bayan ng Tagaytay ay pinamumunuan ng isang matanda, ngunit makapangyarihang lalaki. Siya ay nagngangalang Lakantaal. Iginagalang ng mga taong bayan si Lakantaal sapagkat siya ay matalino at makatarungan sa kanyang pamamahala. Halata nga na isang magaling na pinuno ang matanda sapagkat ang kanilang bayan ay maunlad at maasenso. Maayos ang pamamalakad sa bayan at walang balita ng mga kaguluhan dahil sa malaking respeto nila kay Lakantaal. Maganda rin ang komersyo ng lugar. Maganda at masagana ang kanilang mga ani kung kaya't nakakapamunga sila ng mga kape, abokado at iba pang mga bungang kahoy. Isang araw, dali-daling pinulong ng matanda ang kanyang mga tapat na tagasunod. Dinala ni Lakantaal ang mga alagad sa isang liblib na parte ng kakahuyan. Pinagsabihan ng matanda ang mga ito na pinagbabawalan na niya ang sinuman na magpunta sa tuktok ng bundok na kanyang itinuro. Sa malayo, mapapansin na ang bundok ay luntian at sagana sa mga punong kahoy. Dahil sa malaki ang paggalang nila sa pinuno, ay sumang-ayon ang mga alagad at ipinangakong ipagbibigay alam sa taong bayan ang utos ng matanda. Pinagsabihan nga ng mga ito ang taong bayan at mahigpit namang sinunod ang utos ng pinuno. Walang sino man ang mga has na suwayin ang utos ni Lakantaal. Masaya at kontento ang mga taong bayan sa pamamalakad ni Lakantaal nang bigla na lamang nawala ang matanda. Ni wala man lang itong pinagbilinan kung saan siya pupunta. Hinanap ng lahat ang kanilang pinuno, ngunit hindi nila ito makita. Nagpunta ang mga alagad hanggang sa kasulok-sulokang parte ng bayan at maging sa kakahuyan, ngunit wala si Lakantaal doon. Walang nakakita o makapagsabi kung nasaan ang matanda. Ilang taon na ang nakalipas, simula nang maglaho ang matanda, ngunit hindi pa rin ito natatagpuan o bumabalik sa bayan. Kahit masagana ang pamumuhay nila, ay hinahanap-hanap pa rin nila ang mabait na pinuno. Isang araw, may nagmungkahi na akyatin nila ang bundok na pinagbawalan ng matanda na puntahan. Baka naman dun daw nagtatago ang matanda. Sumang-ayon ang taong bayan na sabik malaman kung anong meron sa nasabing bundok. At pumanhik nga ang mga ito sa nasabing bundok. Sa itaas nakita nila na may malaki itong butas. Sumilip sila sa loob at nakita na puno ito ng mga makikinang na mga bato, mga perlas, diamante at iba pa. Nagtulakan at nag-away-away ang mga ito sa pakikipag-unahang makakuha ng mga yaman. Dumadagundong na boses ni Lakantaal ang pumigil sa mga ito at nagsabing kaya hindi sila pinapapanhik sa nasabing lugar dahil sa alam niyang ganito lamang ang kahihinatnan ng lahat. Dahil sa galit ni Lakantaal, hiniling nito sa bathala na magkaroon ng malakas na kidlat at kulog at unos. Hindi pa natatapos ang matanda na nagsasalita nang dumilim ang paligid at nangyari ang sinabi nito. Lumindol din ng malakas at ang bundok ay nagbuga ng apoy na siyang ikinasawi ng mga taong sumuway sa utos ng matanda. Ang bundok ay pinalibutan ng tubig at maging ang butas sa tuktok ng bundok ay nagkaroon ng lawa upang walang sino man ang makakuha ng mga kayamanan. Simula noon ay tinawag ang bundok na Taal mula sa matandang pinuno.